pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Tayo pong lahat ay tumayo at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Pagligtas natin, tuwirin mga landas, mga alita ay kapos, sapagkat si Kristo'y darating. Mula pa man noong unang-una, na ang tao'y nalugmok sa sala, pinangako ng Berhen maglilihim, ang sanggol niya ay pagandang pagdating ng manunubos sa kapagligtas natin, tuwirin mga landas, ang alitan ay tapos, sapagkat si Kristo'y darating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Ating itaas sa Panginoong Diyos sa mga biyayang ating ipinapanalangin ngayon. At upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, pagsisihang lahat ang ating mga nagawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagkapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Bethlehem, Ephrata. Bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una, mula pa nung unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos, at ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan, sa kanya magmumula ang kapayapaan natin.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo pong mahal, iligtas kami pangalawa. Akitin mo pong mahal, iligtas kami pangalawa. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kirubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo pong mahal, iligtas kami pangalawa. Ika'y manumbalik, O Diyos na dakila. Pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalalagumot, iyong pinalakas. Akitin mo pong mahal, iligtas kami pangalawa. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo pong mahal, iligtas kami pangalawa. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong si Kristo'y manaog sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ng iyong kalooban, ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog ng mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan, bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kaniya sinabi, "Narito ako upang tupdin ng iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Jesucristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias,
binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae, at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi din po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ang boses ng pari ay talagang pause na, Ilang gabi na, maghapon pa, talagang napapalaban, Ating pagnilayan ang mga pagbasang ating napakinggan. Mga minamahal na mga kapatid, sa mga pagbasa, dito ating makikita ang halaga at kapangyarihan ng pagbati ng isang tao, yung ating greetings. Kita ninyo, ngayong panahon ito ng Pasko, ang daming bumabati. Sapagkat, meron niyang kapangyarihan na dala. Yan ay nagbibigay buhay sa isang tao, at yan ay nagpapasigla sa binabati, at ganoon din sa bumabati, nagbibigay ng galak. At tingnan natin sa unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Mikas. Narito ang bati ng Diyos, kanyang greetings, na kanyang ipinaabot sa pamagitan ng isang propeta. Ang sabi niya, sa Bethlehem, sa isang angkan, tawag ay Ephrata, sa angkan, Pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magbumula ang isang maghahari sa Israel. Sipin ninyo, kung ikaw ay isang angkan na para bang minamaliit ang iyong descendant, ang iyong mga ninuno, minamaliit ka ang iyong angkan dahil ikay simple, ordinaryo, payak, mahirap lamang, mga walang pinag-aralan, minamaliit ka ng mga tao, niyayapak-yapakan ka lamang. Pero, merong isang propeta ang nagsabi, mula sa inyong angkan, dito sa Bethlehem, pinakamaliit kayo mula sa angkan ni Huda. Ang Huda po'y mula sa 12 tribes of Israel. Isa siya. Kaya, magbumula sa iyo ang maghahari sa Israel. Sipin ninyo, iniangat ng Diyos ang dignidad ng angkang ito mula sa lahing ito. Kaya yung lugar na yan, yung angkang yan na binabati ng Diyos, anong dala sa kanila? Kaligayahan. Aba, sa amin pala magmumula. Ito'y mula pa sa lumang tipan. Kaya sila'y lumakas ang loob dahil mula sa amin, mula sa lugar na ito, sa Bethlehem, dito isisilang ang hari ng Israel. Kaya iniangat ng Diyos. Kaya mula sa Diyos, iniangat niya ang lahing ito. Kaya yung binati ng Diyos na yan, sila'y mula noon, sila'y galak na galak. Kahit na ordinaryo, payak, mahirap, pero dahil galing sa Diyos, lumakas ang kanilang loob, kaya sila'y lumigaya. Kaya mga minamahal na mga kapatid, huwag niyong
para bang wag niyong yayapak-yapakan o yuyurakan ang isang pamilyang sa tingin mo'y mahirap, mga walang pinag-aralan, o kaya'y hindi kilala, mga nasa laylayan lamang natin. Mga minamahal, balang araw ang mga yan. Yan ay mga mahal ng Diyos. Kaya yan ay bawat daing nila pakinig ng Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo, dito ating napakinggan, sinasabi dito mula sa aklat na ito na ayaw na ng Diyos ng mga haing sinusunog sa altar. Bakit? Ang mga nag-aalay ay namumuhay sa kasalanan. Ayaw nang maamoy ng Diyos ang usok ng hain ng mga taong makasalanan. Hindi kalugod-lugod sa Kanya. At kahit gaano kadaming tupa, baka, ang kanilang ihain sa altar ng Diyos, ang sabi, hindi ang kalugod-lugod sapagkat yan ay alay ng mga kamay ng mga makasalanan. Hindi ang kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Sapagkat ang nag-aalay, ang naghahain ay makasalanan. Kaya anong sabi ni Jesus? Panginoon, Ama, narito ang aking katawan. Ko'y iyong sinugo, narito ako bilang hain. Narito ako upang sundin ang iyong kalooban. At ang ginawang paghahain ni Jesus ng kanyang sarili, yun ay sapat na para sa lahat. At yun ang kalugod-lugod sa Diyos. Yun ang kanyang dakilang bati sa Ama. Ama, naririto ako upang sundin ang kalooban mo. Napakagandang pakinggan. Isipin ninyo, yan si Jesus. Yan ang kanyang dakilang bati sa Ama. Narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban. Kaya, ang kanyang pag-aalay, no? Ang aklat po sa mga sulat sa mga Hebreo, ito'y tungkol sa mga pari, sa mga saserdote. Kaya, inyong mapapansin na talagang ang panalangin ay talagang, ang panalangin ng bawat isa, talagang yan ay ipinaaabot. Ang inyong mga alay na panalangin, talagang yan ay itinataas nating lahat sa misa. Talagang ang bawat dasal nyo, panalangin, kanyo sa panalangin pambungad, yan ay ginagather ang lahat ng inyong panalangin. Itinataas yan. Kaya ang dasal ng bawat isa, yan ay pinagsasama-sama natin. Yan ay inihahain ng pari. Itinataas mula sa altar na yan ang lahat ng inyong mga intensyon, ng inyong mga panalangin. Sapagkat, kaya ang Panginoon ay humirang ng pari ng tagapag-alay sa pamamagitan ng misa. Sapagkat, siya lamang ang pwedeng magtaas ng inyong mga panalangin. Hindi katulad ng isang kamay. Kaya sabi niya, ayaw ko na ng hain ng mga kamay ng mga makasalanan. Hindi yang kalugod-lugod sa akin. Kaya siya'y pumili ang Diyos. Kaya nag-consecrate ng tao. Pumili siya ng pari para magtaas ng inyong mga panalangin. Kaya po yan ang trabaho ng isang pari. Ang lahat ng inyong mga dasal, yan ay ating itinataas sa misa. No? Sapagkat mula sa lumang tipan, ayaw na ng Diyos ng hain, pag-aalay ng isang, ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig. No? Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Yan ay si Jesus. Yan ang dakilang bati ng ating Panginoong Jesus sa Ama. No? At sa mabuting balita na ating napakinggan,
Dito, kita ninyo ang bati ng mahal na Berhen sa kanyang kamag-anak na si Elizabeth. Nung marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Tingnan ninyong gaano kahalaga yung bati ng mahal na Berhen. Pero alam natin, bago dumating dito ang mahal na Berhen at dalawin si Elizabeth, anong nangyari muna? Yung annunciation. Sa isang ordinaryong kwarto, ang anghel, binati niya ang mahal na Berhen at ibinalitang ikaw'y magiging ina. Anong inabangan lamang ng anghel? Yung pag-oo ng mahal na Berhen sa bati ng anghel. Nung siya'y umoo sa Diyos, mangyari ayon sa iyong sinabi. Alam nyo, yung pag-oong yon, ang daming nag-antay doon. Lahat ng nasa lumang tipan, mula pa kay Adan, kay Abraham, lahat ng mga iyay nag-antay sa oo ng mahal na Berhen, sapagkat yun ang kaligtasan. At ngayon, ang mahal na Berhen ay bumati sa kanyang pinsan. Tingnan ninyo, sino nakarecognize ng tinig ng mahal na Berhen? Ang nasa sinapupunan, ang buntis na si Elizabeth, naggagalaw. Kita ninyo, ganong kahalaga ang bati ng mahal na Berhen. Dahil sa kanyang pagdating, ang dala naman niya ay si Jesus. At ang nakarecognize ng presence agad ni Jesus, kahit nasa sinapupunan pa lamang, ay yung isang sanggol na naroon din sa sinapupunan. Naroon din sa tiyan. Kaya nga sabi ko nga po kanina, yung mga buntis, sumimba kayo. Sapagkat ang inyong mga anak, nasa inyong tiyan, nare-recognize niya ang presence ng Diyos. Tingnan ninyo si San Juan na nasa sinapupunan. Nung umimik ang mahal na Berhen, naggagalaw sa tuwa. Kaya malaking kaligayahan ng isang sanggol na nasa tiyan na siya'y ang nare-recognize niya ay ang dakilang presensya ng Diyos. Kaya kung ikaw'y nagbubuntis, sumimba ka. Dapat laging ang ma-recognize ng iyong pinagdadalang taong yan ay ang Diyos. Kaya naman, nakakalungkot isipin na dumadating sa punto na yung batang ang nire-recognize ay ang dakilang presensya ng Diyos, minsan ipinalalaglag, pinapatay. Kaya ang ina nagiging makasalanan. No? Yan ang matinding kasalanan ng aborsyon. No? Yung isang batang nakaka-recognize ng dakilang presensya ng Diyos sa tiyan, anong ginagawa ng mga ina? Ipinalalaglag. Kaya yan ang iyong pananagutan sa kabilang buhay. Sabi nga nung isang pari, ang matindi daw kalungkutan ng isang inang nagpalaglag, pag ikihaharap sa Diyos, ang unang haharap sa iyo ay yung anak mong ipinalaglag. Kaya mo ba siyang harapin? Sa'y bata pa'y pinatay mo na. Kaya nawa, mga minamahal na mga kapatid, ganyang kabigat yan. At nawa, ngayong Paskong ito, ang bawat bati ninyo ng maligayang Pasko sa bawat isa, magbigay ng kaligayahan sa inyong mga kamag-anak, sa inyong mga kasamahan sa bahay. Napakahalaga ng pagbati. Yan ay nagbibigay ng buhay at nagbibigay kaligayahan. Amen. Sumasampalataya ako. Yarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing,
na naog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa puntong ito ng paghahanda natin sa pagdating ng Panginoon, tugunin natin ang paanyaya ng ating mapagpalang Ama na ibukas natin sa Kanya ang nilalaman ng ating mga puso at ilahad sa Kanya ang pangailangan ng sambayanan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdalaw ng Birheng Maria kay Elizabeth ay matularan ng inang simbahan at sa paggabay ng Espiritu Santo ay may sakatuparan nawa nito ang misyon na madala si Kristo sa puso ng lahat ng nilalang. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kagalakang idinulot ng Birheng Maria ay madama sa lahat ng sulok ng daigdig sa kanilang pagtanggap sa pagdating ng Panginoong Tagapagligtas at mamuhay nawa ang sangkatauhan sa kagalakan, pag-asa, pananampalataya at paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan na dadalhin ng sanggol na maghahari sa sanlibutan ay matamo ng mga taong nasa iba't ibang anyo ng pagdurusa. Bigyan nawa sila ng Diyos ng kaaliwan sa kanilang kalumbayan at karukhaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pananampalataya ng Birheng Maria sa kalooban ng Diyos, ang pagmithian nawa nating maghari sa ating sambayanan, upang buong makapaghanda tayo sa walang takdang sandali ng pagdalaw ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Muli po ating itaas sa Panginoong Diyos ang ating hinihiling ngayong simbang gabing ito. Ama, ang lahat pong ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pagdating ng Panginoong Diyos, puso'y linisin ang lubos, tuwa't galang isalong sa panalangin mataon. Birheng ang may dala ng tutubos sa ating sala. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspos sa napupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang
kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi awit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa, natakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan, Hosana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito, tinumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalilisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen.
Magsitayo po ang lahat. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kundero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kundero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa dusa. Ihanda ang daraanan ng ating manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Sa pagparito mo, Jesus, dala ay katubusan. Nakahanda kami ngayon upang ikaw ay tanggapin. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Naghihintay kami sa'yo, poon sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang piging na nagbibigay buhay, hawang papalapit ang dakilang kapiyastahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kaagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Inyo pong ilabas ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagkapal at biyaya. Buhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, na nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.
Sa paghayo ng bawat isa, ipahayag ang mabuting balita. Si Jesus ay